Hindi kayo kailanman nagkulang to just amaze us, na isustain ang bawat isa sa amin at baguhin kami na naaayon sa inyong kalooban. So Lord, palambutin niyo po ang aming mga puso habang kami po ay nakikinig sa inyong salita so that we may bear fruit for your glory. Ituon niyo po ang aming pansin sa kung ano po yung tinuturo ng inyong banal na Espiritu as we spend time in your word. Would you incline our ears to your wondrous truth, O God, in Jesus' name, amen. Sa linggong ito, dadako po tayo sa Ephesians or sa Epeso. Kung titingnan po natin ito, si Apostol Pablo, nagsusulat po siya to a group of people. This is probably, believers. Para po siyang circular letter to the believers in the Ephesian church. Tinuturo niya dito yung importansya ng sound doctrine at kung paano tayo magre-respond sa tamang doktrina. What is right belief and what is right behavior. Sa mga pastor, marahil iniisip natin ito yung orthodoxy leading to orthopraxy, and at the end of the day, it will be to the doxology or the glory of God. Sa unang 3 chapters ng Ephesians, mapapansin po natin doon na in-expound ni Apostol Pablo kung ano yung ginawa ni Kristo para sa ating lahat. Titingin tayo sa paligid natin, makikita natin ay mga kapwa natin makasalanang tao. Pero hindi na tayo kailangan lumayo. Humugot na lamang tayo ng salamin, tayo po mismo. Kapwa makasalanan din. At lahat po tayo ay nakatanggap ng pagmamahal ng Panginoon. Napakaganda ng sinabi dito. Ang Diyos ay pag-ibig. At dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo po ay itinubos niya. Tayo po ay kanyang binanal at patuloy na ginagawang banal para sa pagiging wangis ng ating Panginoong Jesus. And so dito po, mapapansin po natin that the Apostle Paul reminds us na ang church is a group of people, of rebellious people, na binago ng Panginoon, minahal ng Panginoon, patuloy na minamahal ng Panginoon, patuloy na binabago ng ating Panginoon. That is a beautiful vision of God's grace sa buhay po natin. So, sa mga susunod pang mga taon, you have had 123 years, awa ng Diyos for the next 100 years. Kung hindi pa bumabalik si Kristo during that time, then we would realize that it's only by the grace of God. Now, the Apostle Paul moves on to teach us new standards of living. Na isang taong nananampalataya sa Panginoon na hindi po siya dapat mamuhay na parang old self niya lamang. May pagbabago na ginagawa ang Panginoon sa bawat isa sa atin. So from exposition, pagdating po sa chapter 4, dito natin mapapansin yung tinatawag nating exhortation. Ano po ba dapat ang response natin sa pagkaka-explika, pagtuturo ni Paul pagdating sa ginawa ni Kristo para sa atin? And here, mapapansin po natin, using in the words of the late John Stott, sabi niya dito, napakaganda kung paano niya ito dinidescribe para sa atin, from mind-stretching theology to its down-to-earth concrete implications in everyday life. Yung atin pong inaaral sa bawat linggo at sa mga Bible studies natin na nagkalat all through the week, yung mga quiet time na ginagawa natin, yung mga spiritual disciplines na ginagawa po natin, it should translate to concrete change, down-to-earth change for everyday living. That is grace in action. And so dito po sa chapter 4, nagsimula po ang Apostle Paul with the word therefore in verse 1. So ang tanong, what is it therefore? It serves to connect na
sa ibang translation, sinasabi dito that because of all that Paul has shared, or because of all that God has done by the means of Christ, then bilang mga prisoner or mga bilanggo dahil sa Panginoon, sinasabi ni Pablo, he is urging, he is appealing, nagmamakaawa po siya para sa atin, sa mga mananampalataya ng Panginoon, to walk or to lead a life worthy of the calling which you have been called. So importante po, as we walk by the grace of God, so verse 1 is that we would all have a proper view of our calling. Pakisabi nga yung salitang calling, no? You know, yung mga naunang chapters, pinaalala sa atin ni Pablo that salvation is available to both Jews and Gentiles. We are one in the family of God. Pangalawa, pinaalala din sa atin ni Pablo in the first 3 chapters na tayo po, we are a holy people of God. Tinubos tayo ng Panginoon at patuloy na binabago ng Panginoon. In the words of 1 Peter, sabi ni Pedro sa 1 Peter 2 verse 9, using very rich Old Testament language, sabi niya, you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness. Tayo po ay tinubos ng Panginoon at tinawag niya mula sa buhay ng kadiliman into His marvelous light. Kaya mga kapatid, we are being reminded here na dahil tayo po nabayaran na ang ating mga buhay, tinubos na tayo ng Panginoon, we ought to live our lives na naka-align sa kalooban ng Panginoon. Dahil nagpapasalamat tayo sa bayaya at pagkahabag ng ating Panginoon. Marahil nakikita niyo po sa mga kasulatan ni Pablo, yung mga pagtawag niya sa church as children, as servants, as slaves. Pero dito sinabi, fellow prisoner of the Lord. Some of the greatest movement builders ng church history, tinawag din silang mga errand boys at errand girls na pag-utusan lamang. Ganda, no? We are the errand boys and the errand girls of the gospel of the Lord Jesus Christ. Tayo ay napag-utusan lamang ng Panginoon, and it is our joy to bring the gospel wherever and whenever at all times. Now, while the world teaches us na tinuturo, di ba, marahil narinig nyo na sa inyong mga libro as you went through your education. We are to be the captains of our souls. The Word of God teaches us na tayo po ay mga servants ng Panginoon. Pakisabi nga po sa katabi nyo, hello, fellow servant. Happy anniversary. Wow! Di ba? Kanina, sabi ni Pastor Tom, sabi niya, Pastor, pag nagpapakilala ako, hindi ako masyadong nagpapatawag na pastor, more of kuya. No? So, Kuya Tom. Kasi nga, lahat po tayo, di ba, maging pastor man tayo, or hindi, lahat po tayo, sa pananaw ng Panginoon, tayo po ay mga servants ng Panginoon. Tayo ay lahat nagsisilbi. Iba-iba man ang roles and responsibilities natin, pero lahat po tayo ay nagsisilbi sa ating Panginoon. Pero hindi po tayo titigil lamang sa proper view na calling. Dapat we also have a proper attitude towards others. Praise God kasi ino-honor niyo yung mga pastors dito. Siguro next week babalik. Kasama ko kay Pastor Erwin. Biro lang po. Si Pastor Erwin na siyang guest preacher niyo naman. Ako naman yung magpe-preach sa kanilang church sa New Valley. No? So siya, sabi niya, Pastor, palit tayo, dito ka naman, and then I will preach there. Sabi ko, sige, praise God. Pero ang napakaganda po is that dapat nagtutulungan tayo bilang isang iglesia. I believe, if I'm not mistaken, meron kayong mga ecumenical fellowship, no? Isa po yan sa pamamaraan kung paano po tayo mag-practice ng grace sa komunidad within the body of Christ. No? And so, may hinighlight si Paul. Ano yung mga characteristics or mga attitude ng isang Kristiyano
bilang mga servants ng Panginoon. Hinighlight niya yung humility or tinatawag na lowliness, pagpapakumbaba, gentleness or tinatawag nating meekness, patience, and then sa dulo, sinabi niya is mutual forbearance or pagpapatawad, bearing with one another in love. Lahat ng ito ay esensyal na mga napaka-importanting attitude para sa atin bilang mananampalataya, no? Humility, hindi po siya yung tipong parang doormat ka na inaapak-apakan lamang ng mga tao. Humility, ang ibig sabihin po nito is alam nyo yung identity natin bilang mga anak ng Diyos. At satisfied tayo dito. At alam po natin na hindi tayo dapat nagmamataas at nagmamalaki sa harapan ng iba. Lahat po tayo ay may willing na magpakumbaba towards one another. No? Another way to put it is that it means being willing to accept na ang Panginoon ay ang siyang authority ng ating buhay. That is a practice of humility. Na willing tayo na iayon sa kalooban ng Panginoon dahil alam natin na alam niya ang pinaka nakabubuti para sa atin. Yung salitang gentleness or meekness, another word to put it is strength under control or power under control. Kasi kadalasan sa mundong ito, kapag sinabi mong meekness, it means weakness. Pero if you will look at it from a biblical sense, we realize na ang meekness, gentleness is actually power under control. Na alam niyo po, yung word na meekness, nahahalin tulad po siya sa mga tinatawag natin mga war horses. And yung mga war horses na yan, napakahirap pong alagaan yung mga yan. And so it takes a lot of strength and power and training para po siya maging kontrolado. And in the ancient world, these war horses, they are trained for battle to protect their master. And so, to be under control by their master, yun po yung picture na tayo po, kahit alam natin na malakas tayo, alam po natin na may authority tayo, meron po tayong mas malakas at mas malaking authority that we give glory and submission to, and that is the Lord who is in complete rule over our lives. Kaya po pag sinabi na si Kristo is gentle and lowly, hindi po siya yung parang patwitams lamang. When you say gentle and lowly, is that Jesus is strong and His strength is under control. Amen po ba yun? We want to develop humility. And then gusto rin po natin mag-develop ng gentleness or meekness sa atin pong mga sarili at sa atin pong komunidad. Pangatlo is yung pagpapasensya sa bawat isa. It is believing, no? At the same time, pagpapasensya sa bawat isa, and then pagiging patient din when it comes to submitting sa timing ng ating Panginoon. When you say patience towards God, it means you are willing to trust God sa timetable ng Panginoon. Lahat po tayo may plano at napakaganda po nung ginagawa natin. Nagpapanalanginan tayo sa bawat isa. Napakaganda ng prayer times po natin. And napakagandang idagdag din po at alalahanin para sa atin that as we come before the throne of grace, sa harapan ng Panginoon, si Lord, alam po niya yung timetable niya. Alam po niya kung anong pinakamaganda para sa atin. And so to wait patiently upon the Lord, it means maturity para sa kanyang mga anak. When we have a proper view of God na alam po natin na mabuti ang Panginoon at divine ang kanyang agenda, it actually helps us to be patient. Nare-realize natin na, Lord, kahit nahihirapan ako, magtitiwala ako sa inyo. And that is what you call maturity. That is what you call patience. And it is only by the grace of God at work enacted sa ating mga buhay na natututo po tayo na mag-antay at magtiwala sa Kanya. Sa ating pong buhay, sa ating society nowadays, ang mindset natin lahat microwave, ano? Tama po ba? Lahat dapat mabilis. Lahat dapat instantaneous. Lahat po dapat, parang canned goods lang. Buksan mo lang dyan, andyan na, ready na, may pagkain na. Pero ang Lord, tinuturuan niya tayo, trust me. Magtiwala ka sa akin.
And that is grace in action, mga kapatid. And then another aspect of grace in action, itong attitude na kailangan natin na makita sa ating mga buhay is yung forbearance in love na tinatawag. And yun po, it is the willingness to put up with something or someone in a spirit of love. Yung pag-ibig. Makita natin, not only maramdaman natin yung pag-ibig ng Diyos sa bawat araw, pero na ipamamahagi din natin yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga kasama. Whether he or she is a Christian or not. Pero particularly sa konteksto ng Ephesians, importante po, lalong-lalo na sa mga kapatiran, na maging pasensyoso tayo sa bawat isa, we bear one another in love. Always looking out for the highest good of the other person. Sa Colossians chapter 3, medyo hawig po yung mga sinabi dito ni Apostol Pablo. Sabi niya, put on, isuot natin, put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, patience. Medyo hawig, ano? No? Pagdating po sa Colossians, medyo hawig yung sinasabi dito ni Pablo na dapat we learn to bear with one another if one has a complaint against another, forgiving each other. Napakaganda ng panalangin para sa mga pastors kanina. Na matuto kayo na ipanalangin kami mga pastor, yung mga kaming mga poging pastor, nakisama sa poging pastor, ano? No? Okay lang po ba yan, Pastor Manny? No? Na maging mapagpasensya rin kayo sa amin. Hindi po kami perfecto. But we need your prayers and grace. No? And ganun din po, as we become an example of grace and peace to all of you, ganun din po, hindi po exempted ang mga pastor. Pag-pray nyo po ang mga pastor po ninyo. Hindi lamang during October, no? During Pastor's Appreciation Month. But every day, ask God, Lord, ano bang pwede kong ipagpanalangin sa pastor namin? Lord, ano ba yung mga pangangailangan namin na pwede namin punan? Not because gusto namin maging pabigat sa inyo. In fact, sinasabi ni Pablo, ayaw na niya maging pabigat sa iglesia. But at the same time, we have to acknowledge na yung mga pastor hindi naman agad magsasabi ng kanilang mga pangangailangan. Now, nasasabi ko po ito kasi bumibisita lang po ako sa inyo. Nasasabi ko ito kasi usually ang mga pastor hindi naman magsasabi ng tapatan na, Pastor, kapatid, alam mo, I need a lot of prayers. No? So, usually sa mga ka-journey namin ng mga pastor, I stand on behalf of them and I tell the leaders of their church, tulungan niyo yung mga pastor. Kaya yung role ko ngayon, which is satellite development, ang part po nun is to develop a healthy relationship among the leaders in of the church. Na sinasabi namin, tulungan nyo, alagaan nyo yung mga pastor. Kasi pag inalagaan natin ang mga pastor, mas maaalagaan din po ang iglesia. Tama po ba yun? Healthy pastors will lead to healthy churches. Loved pastors will lead to more loving pastors. Amen? Hindi naman po tayo naghahangad ng sobra-sobra. Ang prayer natin, itama po natin yung ating mga expectations. And at the same time, idulog po natin ang ating mga pastor sa panalangin. And at the same time, for us pastors, it's a challenge for all of us to continue loving the flock that the Lord has entrusted to all of us. 123 years, 124 years, and more. By the grace of God, may ECC become a more loving church. Amen? And so, nung time na ito, habang nag-aaral po ako nitong Ephesians chapter 4, naalala ko po yung isang retreat ng mga pastors sa GCF. So this is in GCF Ortigas. So kung familiar po kayo sa Green Hills Christian Fellowship sa Ortigas, yung South Metro, yan po ang kauna-unahang daughter church dito po sa banda pong sa Alabang po. And then, yung pinagpastoran ko, which is Bacoor, parang granddaughter na po yun ng GCF Ortigas. And once every year, nagsasama-sama po yung mga pastors at mga wives. Kasama na rin po yung mga anak. We take time to be on a retreat. And then, sabi ko, napakaganda, napaka-refreshing para sa mga pastor, para sa mga asawa ng mga pastor.
to just gather together on a yearly basis. May isa pong retreat na talaga tumimo sa akin kasi sabi niya, nung guest speaker sa retreat na yon, every time a church celebrates an anniversary, ito po yung sabi niya, we need to prepare for blank. Ano kaya yun? Ano? Every time, kapag ka nagse-celebrate po ng anibersaryo ang isang iglesia, we need to prepare for what? So, napag-isip kami, siguro more blessings, more, projects, more ministries. Alam niyo po yung binanggit niya, you need to prepare for brokenness. And then, what does it mean? Kasi sabi niya, every time that the church grows old together, gaya po ng isang pamilya, gaya po ng isang dalawang mag-asawa, habang we are growing old together, mas nakikita po natin yung mga imperfections natin. Tama po ba yun? Nakikita natin, mas nakikilala natin ang bawat isa. Ay, si Pastor Mike, pagka malayo, pogi, pero pagka masyadong nilapitan, parang cute lang pala siya. Hindi, joke lang yan. Biro lang po yan. Pero, ganun din po sa pamilya, hindi po ba? Ganun din po sa mag-asawa. Pag nag-honeymoon phase yung mag-asawa, parang lahat ang bait-bait, napaka-sweet, Pero after so and so years, you realize, ganito pala to. Pero syempre, because of the bond that you have, you choose to love every single year. Every single year. Kaya po kami, ng wife ko, every anniversary, we recite each other yung aming marriage vows. Why? Kasi mabilis makalimot. Mabilis makalimot pagdating po sa everyday na gawain natin. Kailangan ipaalala sa atin that every time we go through 1 year at a time, we will be surprised. Andyan po yung brokenness ng bawat isa. Ma-realize natin na hindi po talaga tayo perfectong iglesia. But then, brokenness prepares us for breakthrough. Why? Kasi pag nakikita natin yung brokenness, mas nakikita din po natin yung biyaya ng Panginoon na binabago tayo. That's why we can celebrate the breakthrough na grabe Lord, 123 years, I'm sure, ang dami na ninyong pinagdaanan. Para po siyang roller coaster, may spiritual highs and then spiritual lows. May times na parang tahimik lahat. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, this brokenness that we go through and we realize turns into breakthroughs. Amen? Why? Hindi dahil sa magaling po tayo, kundi magaling po ang ating Panginoon. The book of Ephesians reminds us that Christ, and even Colossians, Christ is the head of the church. Sa Ephesians po, tinuturo niya sa atin na tayo po bilang kanyang katawan, hinuhubog po tayo ng Panginoon to be more like Christ, which is the head. And that makes ministry exciting. Kasi na-experience po natin first-hand yung pagbago sa atin ng Panginoon dahil lamang sa biyaya at pagkahabag niya sa atin. Ang sarap, Ang lalim ng pagmamahal, ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Kasi it is only by His grace na umabot po kayo sa 123 years. Alam niyo po, sa church planting strategy, dahil yun po rin pong ang aking ginagawa ngayon, in the first 5 years, napakarami pong church nagsasara. In the first 5 years, marami pong church planting efforts hindi natutuloy. But you are here only by the grace of God. 123 years and more. You are thriving and expanding yung reach nyo for the gospel only by the grace of God. Kaya every time po napapasok po kayo sa iglesia, sa church building na ito, ma-realize sana natin, maging paalala sa atin ang bawat sulok ng lugar na ito, Lord, dahil lamang po sa biyaya ninyo na kami po ay nagpapatuloy sa gawain na ibinigay niyo po sa amin. Not only that we need to grow in our perspective, in our calling, not only that we grow in a perspective in our attitude towards one another, we need to also grow sa ating perspective in terms of church unity.
He says that preserving the unity of the Holy Spirit through the bond of peace implies na meron po tayong pagkakaisa dahil kay Kristo. Unity is maintained by the Spirit of God. So kung tayo po ay lumalakad ng tama sa Panginoon vertically, then part po ng ating journey is hingin ang tulong ng Panginoon na maging united po tayo horizontally. Kung ang Lord, because of sin, ay separated tayo sa Kanya. Pero dahil sa ginawa ni Jesus, we are in fellowship with Him. Anong implications nun? Tayo po horizontally binabago din ng Panginoon. Tayo po ay natututong makinig, makisama, magpatawad, tumanggap, humingi ng patawad sa isa't isa. Dahil tayo po, unang-una sa lahat, we were changed by the peace that we have received in Christ. One body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of us all. The church is one body. Pakisabi ngayon, one body. Christ followers may meet in many places. Magkakaiba po. Kaya natutuwa po ako, may live stream. Tinanong ko si Pastor Darwin kanina. Sabi ko, buti may live stream kayo. And then kanina, pinapalalangin natin yung mga kapatiran na marahil abroad, marahil ay may sakit, marahil ay hirap na dahil sa karamdaman, mahirap na pong mag-commute o pumunta dito. May iba naman po is nahihirapan talaga dahil mayroong problemang pinansyal. Naranasan nyo na po ba yun? Hindi kayo makapunta sa church dahil may problemang pinansyal? Wala. Ni pamasahe, wala. And we have church members like that as well. Kaya natutuwa po ako na kahit saan man tayo, magkakaiba yung time zone, tayo po ay nagkakaroon ng pagkakataon na manambahan na para magkakasama because we are one body. You partner with your mission work. We partner with other churches and denominations. Sabi nga ng inyong mga pastor dito, you partner not only with yung kapwa ninyo sa denomination or mga magkakahawig ng tradisyon, but you also partner with other denominations. And I think that is beautiful when it comes to the body of Christ. The church obeys one spirit that leads us into truth. There is one hope that gives us life and light. There is one faith in the name of our Lord Jesus Christ. And when we set our eyes on following Christ, then the church, tayo po, ay napoprotektahan din yung ating unity. We have one faith in the Lord, one baptism, meaning we are one, identified under what Christ has done. We serve one God, and all these ones, as Christians live together and witness about Christ together, pinapakita po natin sa buong mundo na nagkakaisa po tayo. Pero alam po natin, mahaba pa yung ating lakbayin. Kasi matitigas yung ulo natin eh. Right? Kaya kailangan po nating hingin mula sa ating Panginoon ang tulong niya, ang biyaya niya. Lord, tulungan niyo po kami to see grace in action. Hindi lamang po sa aming pananalita, hindi lamang po kapag every Sunday na nagkakasama kami dito. Grace in action pagdating po sa bahay. Grace in action kapag wala pong tumitingin sa akin. Wala nagbabantay sa akin. Grace in action kahit na medyo labag sa loob natin. Diba? That is grace in action. Kaya po nagsisimula po ito sa proper view of our calling, a proper attitude towards others, a proper perspective on church unity. Let's review. The first one, basahin po natin. A proper view of our. Pangalawa, a proper attitude towards others. Pangatlo, it's a proper perspective on church unity. Sabi po ni Bill Hall, si Bill Hall ay isa pong eksperto pagdating po sa discipleship or pagtuturo o pag-aaral ng discipleship. Sabi po niya, the foundation of ministry is caring. Caring, hindi scaring, hindi yung tinatakot yung bawat isa. Magkaiba po yung baka takutin natin. The foundation of ministry is caring, and the vital link to
caring spirit is a close communion with our Heavenly Father. Kapag tayo po ay namumuhay ng tama, sa tamang relationship natin with the Lord, then ang implication nun is natututo po tayong mag-care. Mga laga, may pakialam po tayo sa bawat isa. Medyo, tingnan niyo po yung nasa paligid ninyo. Yan. Isipin niyo ba, mag-isip lang tayo, do I really care about these people? No? Or, okay lang, happy-happy pagka Sunday, no? Or meron ba talaga akong genuine concern? Pag-isipan po natin yan. Kasi alam po natin na kapag tumatagal yung isang organization or isang church, lalong-lalo na in the body of Christ, pwede pong maging over-familiar tayo sa mga ginagawa po natin. Okay lang, Sunday, weekend, midweek ministry. Pero kailangan nating isipin, Lord, lumalalim ba yung compassion and care ko for the church? Lumalalim ba yung pagmamahal ko sa iglesia na kung saan ako ay napapabilang? Natututo ba ako na mahalin sila ng tunay? And so, where do we begin? So, gagamitin ko po yung C-A-R-E or care bilang paalala po sa bawat isa sa atin. And I pray that this would be grace in action sa mga susunod na mga araw. Una po, cultivate an atmosphere of love. Yan. Saktong-sakto, no? Ang Diyos ay pag-ibig. So tayo pong mga anak ng Diyos, ano po yung marka ng mga anak ng Diyos? Ay maging mapagmahal sa bawat isa. Every now and then, kamustahin po natin ang bawat isa. Hindi lamang po, tuwing linggo. Kapag habang nagpe-pray kayo during meal times, naalala niyo, hindi ko alam kung parehas tayo, no? May mga pagkakataon na, at alam to ng misis ko, pag nagpe-pray kami para sa pagkain, minsan nagsasangay-sangay na yung mga prayers namin. Nagpe-pray kami para sa pagkain, mamaya-maya may pinagpe-pray na kaming may sakit, may pinagpe-pray na kami na naalala namin na, di ba, may mag-asawa na lagi nag-aaway, or may pinagpe-pray kami na isang missionary. Naranasan niyo na po ba yan? Na parang nag-pray ka lang for the food, mamaya-maya nagsangay-sangay na. Ang tawag doon, pastoral prayer. So huwag niyo pong pagpe-pray yung mga pastor sa pagkain. De, joke lang po yun. Ha? Yung aking mga pamangkin, sabi niya, Tito Mike, you pray so long. Tapos nakita ko yung mga pastor dito, may mga kasama ako. Mahaba din manalangin. Ano? Amen? Ha? So I belong, no? Kasi napakasarap po manalangin. It's a privilege to pray. It's a privilege to pray. Pero hindi nyo kailangan lamang siyang ikahon tuwing Sunday. Every time that you are being led to pray, slow down, go to a place where you can be private with the Lord, at idulog natin sa panalangin. No? Yung mga lahat ng mga nilalagay ng Lord, mga pinupunla ng Lord sa ating mga puso, idulog natin sa panalangin. Siyempre kung nagmamaneho po kayo, wag po kayo magpapray na nakapikit, baka makita na agad natin si Lord nyo. So mag-ingat po tayo. Learn to be attentive to other people's needs. So, sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 4, it's for your sake, so that as grace extends to more and more. Alam niyo po, yung Corinthian church, problematic church siya. Kaya ang sabi ni Pablo, when grace extends to more and more people, it increases thanksgiving to the glory of God. Kapag nakikita po natin yung grace in action sa iglesia ng Panginoong Jesus, we realize that it brings thanksgiving, pasasalamat, kasi binabago tayo ng Lord, and it enables us to give glory to the Lord. Pangalawa, anticipate imperfections in differences. Parang isipin natin, parang pastor, parang giveaway na yun, ano? Pero minsan nakakalimutan natin na tama lang yung expectation natin sa bawat isa. Habang kinikilala po natin yung bawat isa, expect po natin na medyo may konting tension every now and then. May mga pagkakataon na hindi po tayo magkakasundo, and that is okay.
Okay lang po ba yan? Hindi tayo magkakasundo sa kulay ng damit pagdating sa praise and worship. Hindi tayo magkakasundo sa tono ng kanta. Minsan nagkakaasaran tayo dahil doon, ano? Hindi tayo nagkakasundo kasi ito yung magandang plano, pero may feeling mo may mas maganda kang plano. Hindi tayo nagkakasundo kasi bakit ganito yung pamamaraan natin? Pero kailangan natin maging mindful na part po ng pagbabago sa atin ng Lord, na sa kabila po ng mga pagkakaiba po natin, mga differences po natin, natututo po tayo magpakumbaba. Okay po ba yan? Natututo po tayo mag-usap. Natututo po tayo magkaintindihan. Natututo po tayo makinig. Yun ang pinakamahirap, ano? Tayong mga tao, mas magaling tayong magsalita. Pero pagdating po sa mga pakikinig, ang hirap. No? Ba't kaya ganon? Kasi ang tendency ng puso po natin, unahin kung ano yung sa tingin natin ay mas nakakabuti. Pero kailangan nating isipin, kailangan nating maghinay-hinay, ito ba talaga mas nakakabuti? Kailangan ko ba talaga igiit yung gusto ko? Baka naman tinuturuan ako ng Lord na manahimik muna. So anticipate imperfections and differences. Paano? Dito po tayo papasok sa release, grace, and forgiveness. Sa church po namin, sa GCF South Metro Bacoor, so isa po itong parang church planting ministry ng GCF South Metro, meron po akong tinurong hand actions or hand signals sa kanila. Gawin po natin ito. Yan. Okay. Tapos forward naman. Yan. Okay. Isa pa. So, isipin nyo para may kinukuha kayo. Yan. Okay. Tapos, may ibibigay kayo. Okay. Ulitin natin. One more. Okay. And then, forward. Tapos, ang sinasabi ko sa kanila, grace received, grace released. Kung tayo ay nakatanggap ng grace ng Panginoon, bakit hindi tayo dapat, di ba? Ba't tayo magdadalawang isip na magbigay ng grace sa bawat isa? Kasi ulitin natin grace received, grace released. Sabihin nga natin, grace received, grace released. One more, grace received, grace released. Last one, grace received, grace released. So kapag nag-aaway niya, medyo nagkakainitan na, talagang pakitaan mo, kunyari nakita mo, medyo nagsisimangot na yung kasama mo. Tandaan mo yung sinabi ni Pastor Mike, grace received, grace released. Hindi ganito grace received tapos grace, parang ganun Hindi ganun, grace received. Tayo po unang-una sa lahat ay nakatanggap at patuloy na tumatanggap. Hindi lang natin agad napapansin yung biyaya ng Panginoon. Puspos. Nag-uumapaw ang biyaya ng ating Panginoon. Amen? And every time you think of that, na Lord, hindi ko kaya magmahal. Grace received. Lord, unang-una sa lahat, walang anumang bagay na kaaya-aya sa harapan ko. Sa harapan niyo, Panginoon, pag ako ay nasa harapan mo, Panginoon, malulusaw ako, Lord Why? Because you are such a holy God, but because of your grace, we become grace recipients. Grace receivers becomes grace releasers. All because of the grace and the mercy of God. ECC, Bacoor, become grace releasers. All the more, become grace releasers. Grace received, grace released. Pang-apat, emulate, gayahin po natin yung humility ng ating Panginoong Jesus. Doon po sa retreat na aking inatinan, yung pinakita ko kanina, sabi po ng pastor doon, and I would share this with you, una, discover the delight of setting aside ourselves. Ibig sabihin, okay lang pala na yung mga ideas ko ay laging hindi tinatanggap. Kasi usually ma-pride tayo, hindi po ba? Hindi nga usually, di ba? Lagi tayong ma-pride.
Kaya ang call sa atin is to deny ourselves, take up the cross of Christ daily, and follow Him. Di ba? Kasi ma-pride tayo. So sabi ng pastor na nagsasalita nung time na yun, matuto tayong mag-delight. Ibig sabihin, tanggapin natin ng maluwag. Na okay lang pala isang tabay yung ating sarili. Okay lang pala magpakumbaba. Pangalawa, delight in the discipline of obscurity. Ibig sabihin, hindi lagi sa'yo yung spotlight. Okay lang pala na kapag nagsiserve ka, quiet lang, tahimik lang. Hindi kailangan laging may picture. Hindi kailangan laging nakapost sa social media. Hindi kailangan laging yung ginagawa ko nasa live stream. In fact, yun nga yung mahalaga. Kung ano yung ginagawa dapat natin, parehas lang whether you are on live stream or whether you are in private. Pangatlo, diligently point to Jesus as the standard of spirituality. Lagi nating isipin, Lord, kung nasa ganito kaming sitwasyon ngayon bilang isang iglesia, bilang isang pamilya, ano yung dapat kong gawin? Teach me to be more like Jesus Christ. So, sabi nga sa 1 Peter, clothe yourselves, all of you, with humility towards one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. So mga kapatid, learn to care. Learn to care for one another. And ang prayer ko na ang katotohanan ng salita ng Diyos sa Ephesians chapter 4, verse 1 to 6, will lead us all the more to see grace in action sa bawat isa sa atin. Amen? Manalangin po tayo. Can I ask you all to stand up? Tayo po tayo. Panginoon, maraming salamat sa pagpapaalala sa amin na unang-una sa lahat, we are grace receivers. At kami po ay talaga nga namang nagagalak. Dahil kami po, Lord, ay wala namang katanggap-tanggap sa amin, pero niyakap nyo kami. Dahil lamang sa pagkahabag ninyo. And so, Lord, I lift up to you this church. May they continue to walk in your grace, to grow in your grace. And may the God of all grace, who has called each of us to His eternal glory in Christ, remind us that you yourself will restore, confirm, strengthen, and establish us. Kahit ano pa man yung pinagdadaanan namin, you will restore, you will confirm, you will strengthen, you will establish us. For only to you, O God, be the dominion, glory, honor, praise forever and ever. And the people of God say, Amen and Amen. Purihin ang ating Panginoon. Maraming salamat.